Boss, sipatin mo ulit ng maigi. Baka nagkakamali ka. Itong lalagyan ng brush. Pamana ng lolo ko. Mula pa sa huling ching. Kailangan ko ng pera agad. Pwede tawaran mo pa. Tama ang kutob ko. May sekretong nakabaon. Sinsilyo pa sa dinastyang Han. Sabi ko na nga ba, hindi ko matitiyak to. Ano pa bang sasabihin ko? Di ko tatanggapin ito. Magtanong ka sa iba. Sige, ha. Paumanho po. Itong lalagyan ng brush. Magkano po ang presyo nito? Kaya ni Shen Mo Yang. Makilala ang tunay na halaga? Imposible. Di ko pa narinig yan. Eksperto siya sa antigo. Ay, malapit na kaarawan ng lolo ko. Mahilig siya sa mga gamit pampaaral. Gusto ko sana ipamana. Munti ka nang magduda. Binata, ang alok mo. Tio, magkano ang inaasahan nyo? Aaminin ko na po. Trainee lang po ako. Konting pera lang dala. Bibilhin ko para lang pamana sa kanya. Binata, ang sisidlan ng brushes na ito'y minana pa sa pamilya. Kung talagang gusto mo ito, bigyan mo ako ng ganitong halaga. 300, di ba? Sakto lang. Katanggap-tanggap pa. 300, binata, nagbibiro ka ba? 30,000 ang ibig kong sabihin. Ikaw pala ang nagbibiro dito, tiyuhin. Sinasabi kong itong sisidlan. Modernong kagamitan lang to. At palpak pa ang pagkagawa. Bilhin ko lang to bilang regalo. Huwag mo akong lolokohin. Nagtanong na ko sa maraming tindahan. Lahat walang halaga. Ibibenta mo ba o hindi? May x-ray vision ako. Kaya nakikita ko ang kayamanan sa loob. Kung alam ng nagbibili. Nakuha na niya yon matagal na. Sisidlan lang ng brushes. 300 ang patas. Binata, kung talagang kailangan mo, dagdagan mo ng kaunti. Sa totoo lang, 300 ay napakaliit. At saka, lumang-luma na itong bagay na to. Tiyuhin, nakikita mo namang, 500 lang ang natitira sa akin. Kung payag ka, magkakasundo tayo. Kung hindi, kalimutan na. Wala na akong madagdag. Sige na. Sige, 5. Kailangan ko talaga ng pera. Sige, tingnan natin kung anong kayamanan. Ang tagong kayamanan nito. Tiyuhin Zhao, mayroon. Akong pupuntahan mamaya. Pwedeng umalis muna ako. Sige, wala namang masyadong customer. Umalis ka na, basta sa oras ka bukas. Salamat Tiyuhin Zhao. May bigat din talaga ito. Kung hindi sa aking x-ray vision, di ko malalaman na may laman pala ito. Subukan na natin ito. Ano ba itong bagay na to? Pangalan ng bagay, prototype ng knife money, knife tunay, panahon ni Wang Mang, dinastiyang Han. Description, prototype ng knife money, knife inilabas no panunungkulan ni Wang Mang, halaga, 1,000,000. Knife money prototype pala ito, 10 milyon ang halaga. Jackpot, kahit may halaga ito sa koleksyon, mas kailangan ko ng cash ngayon. Kailangan ko itong ibenta dahil pinipili natin kung saan magbenta. Natural na Golden Hall ang pipiliin. Ito ang pinakamalaking tindahan sa buong kalye ng mga antigo. Sa dami man o sukat, mas higit ito kaysa sa pinagtatrabahuan ko. Wala nang oras para mag-aksaya. Pumunta na tayo ngayon, agad-agad. Boskin, ito, bibilhin mo ba ito? Binata, ako si Chindefa. Maaari ko bang malaman kung paano mo gustong ipagbili ang baryang ito? Sige, Boskin, mukha kang diretsyo. Ito ang usapan, magpresyo ka. Kung makatuwiran ng presyo, iyo ang barya. Kung hindi, magtatanong ako sa iba. Sa ganitong paraan, wala sa atin ang malulugi. Ano sa palagay mo sa pagsasalita mong ganito? Marahil ay nasa industriya ka rin. Kung ganun, mag-aalok ako ng 20,000. Kung gayon, mag-aalok ako ng 20. Batay dito, dapat 20,000 o 200,000. Ngunit malayo sa inaasahan ko. Manager Kin, di ko matatanggap ang presyong ito dahil wala kayong sinseridad. Pupunta na lang ako sa Desyeng Antiques. Teka, binata, huwag kang magmadali. Kung sa tingin mo, hindi patas ang presyo, magpresyo ka na. Deal kung papayag ka. Anong masasabi mo? Sige, Manager Kin, tutuwiran na ako. Alam niyo naman siguro ang pagkakakilanlan ng baryang ito. Bilang prototipo ng knife mo, ang pinagmulan nito, malinaw na sa inyo. Ang hinihingi kong presyo, isang buong halaga. Deal kung payag kayo. Kung hindi, di ko na patagalin ang inyong pagpapayaman. Ano ang pasya nyo? Binata, marunong ka pala. Masyadong mataas ang presyong iyan. Huwag mo sabihin na ako yun. Kahit sa buong mundo ng anti-gang bagay, walang kukuha nito. Negosyo ang ginagawa natin dito. Hindi tayo nagpapaabuloy. Mukhang kailangan kong maghanap sa iba. Binata, kung seryoso ka sa pagbebenta, ito ang alok ko. Di na pwede taasan. Kahit di umabot sa milyon, pinakamababa kong presyo ay nasa 800,000. Masyadong mababa yan. Paalam. Oy, binata. Ha, teka, binata. Lolo, tinawag mo ako. Ako si Chuhan Liang. Kanina sa tindahan, nakita't narinig ko ang lahat sa pagitan ninyo ni Chindefa. Sa totoo lang, ang hawak mong bagay. Interesado rin ako. Patanjin nga. Walang problema sa inspeksyon. Pero tatanggapin mo ba ang alok ko? Huling-huli na ang oras. Kung pwede lang, pag-usapan natin habang kumakain. Ano sa tingin mo? Sige, ayos yan. Binata, ang prototipong baryang ito, kukunin ko ito. Naaalala ko, ang usapan ninyo ni Chindefa, humingi ka ng 1,000,000. Tama ba? Gino, tinatanggap mo. Paninindigan natin ang presyo mo, walang tawaran. Kung ipagbibili mo, ililipat ko agad ang pera. Kasundo. Tapos na, nagpapadala na ng pera. Binata, maaari bang ibahagi mo ang kasaysayan ng baryang ito? Chu, wag mo akong tawaging binata. Ako si Shen Muyang. Si Yao Shen na lang ang tawag. Ang lumang baryang ito, tinatawag na isang laso na nagkakahalagang 5,000 mula sa dinastyang
Nabenta ko na ang mother coin. Nakuha ko rin ang kontak ng matandang Ginoo. Mayroon na akong mga daanan para sa mga susunod na deal. Tingnan natin kung makakahanap ako ng panibagong baratilyo ngayon. Mag-browse ka ng libre, binata. Dekalidad lang ang aking mga paninda. Tingnan mo kung mayroon dito, mga tunay na antigo. Anong napansin mo, binata? Bibigyan kita ng deskwento. Replikang barya para kay Biden. Ginawa noong nakaraang linggo. Peking perang pang-asar lang ito. Walang halaga. Hindi ko inasahan. Ang galing pala nitong espesyal kong kakayahan. Description: tunay na late Qingzhou Jichen Chicken Bloodstone Seal na nasira sa maling pag-iimbak. Bihirang bagay mula late Qing Dynasty. Description: tunay na selyong lubhang nasira sa maling pag-iimbak. Description: di na may kilalang selyo sa sobrang sira hindi matansya ang halaga. Pwedeng ayusin. Ngunit ang selyo ay lubhang nasira at di Mga kaligrapiya at pintura ni Zhao Zikia, dakilang mangukit ng selyo. Hindi ko inakalang makikita ang kanyang selyo rito at sinasabing maayos pa ito. Bagamat di ko alam kung paano, walang mawawala kung bilhin ko. Boss, magkano ang batong ito? Binata, hindi ito bato. Selyo ito. Oo. Personal na selyo ni Tamboho. Ang dakilang makata na si Tang Yin. Ito ang kanyang selyo. Kung gusto mo ito, 30 mil. Huwag mo akong lokohin, boss. Niwala sa tangbuhu ang selyong ito. Kahit pa sabihin, selyo ng modernong artista, mas mahal pa sa 30 mil. Dagdag pa riyan. Tingnan mo ang ilalim, gasgas na ang nakauki. Boss, kung bibilhin ko to, para tanggalin ko lang ang ibabaw, gagawa ako ng sariling selyo. Kung ibebenta mo, bigyan mo ako ng totoong presyo. Kung hindi, kalimutan na natin. Ang pangangalakal ay nasa diskarte. Magpresyo ka. Kung makatarungan, kunin mo na. Wala pa akong nabenta ngayon. Tawagin na nating pagkakaibigan. Nakita lang kita, magbenta ka ng iba, gaya ng inaasahan, walang mapagkakatiwala ang antique dealer. Boss, tingnan mo, 120 pesos na lang pera ko. 100 para sa pagkakaibigan, 20 para sa taxi pauwi. Deal o hindi? CJ. Sa pagkakaibigan na to. Paghahanap ng kayamanan, ang sikreto, dalalagi ng pera, ilang daan ang pinakamainam, masobra, siratawaran, kakulangan naman, di sila magbebenta. Pero, ang selyong to, paano nga babuhin? Hoy, Ikaw ba si Shen Muya? sino to? Yung babaeng bumangga sa'yo. Nakaalis ka na ba sa ospital? Wala ka namang dito. Nakalabas na ako. Bukas ng tanghali na lang. Libre kita ng tanghalian. Kita-kits bukas. Shen, sigurado ka bang ayos ka lang ng tuluyan? Binibinichu, lubos akong sigurado. Ayos na ayos ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita sisingilin. At saka, ibigay mo ang bank account mo. Babalik ko ang mga nagastos mong pang-medical. Sa'yo. Hindi na kailangang magbayad si Amy, Shen. May pananagutan din naman ako, kaya tamang sagutin ko ang gastusin. Ngayong okay ka na. Nakakaginhawa naman. Sa totoo lang, kailangan kong pumunta sa CC. Shen Muiang. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba ito si Zulingling ang bumitiw sa akin dahil sa kahirapan ko at nakahanap ng mayamang boyfriend? Ling-ling, ito ba ang iyong walang kwentang ex? Shen ang sama mo. Ex-boyfriend ko lang siya. Shen Muiang. Maliwanag na kitang pinaunawa. Kahapon pa. Tapos na tayo. Si Chen na ang boyfriend ko ngayon. Tigilan mo na ako. Nakakasuka ang pagtingin sa iyo. Tigilan mo ang pagyayabang. Ito ay isang restaurant. Di ba ako pwedeng kumain dito? At saka, si Young Master Chen to, di ba? Sakto ba sa'yo ang sapatos na yan? Ang lakas ng loob mong sabihin gamit ko ang tira mo. Patay ka sa akin. Young Master Chen. Ayos ka lang ba, Young Master Chen? Shen Muiang, wawakasan kita. Alam mo ba kung sino si Young Master Chen? Ang kapal ng mukha mong saktan siya. Young Master Chen, tawagin ng pulis at iparesto siya. Sisiguruhin naming mabulok siya sa kulungan. Tol, wala ka ng takas. Ang lakas mong manapak. Pagsisihan mo to. Young Master Chen, ang yabang ng pagpapower trip mo. Chu Chengsen, anong ginagawa mo dito? Chen Gaosheng, hindi tayo ganun ka-close. Tawagin mo akong President Chu. Nga pala, sino ba talaga ang tinatakot mo? Okay ka lang ba? Chengsen, huwag kang magkakamali. Hindi kami close niyan. Chen Gaosheng, ano relasyon nyo? Wala akong paki at hindi rin naman tayo close. Nga, itong sapatos, sakto talaga sa'yo. No? Tara na kung wala nang ibang gagawin. Maghanap na tayo ng ibang lugar. Binibining Chen, sino ba itong babae? Mukhang may tinatago. Ang kapal mo, may mentas sa babaeng gusto ko. Makinig ka. Aso ka lang sa akin. Naiintindihan mo? Salamat sa tulong mo kanina. Walang problema. Yung dalawa kasi, nakakainis na talaga. Nga pala, masamang tao si Chen Gaosheng. Mag-ingat ka. Tatandaan ko yan. Isang araw libre kita. Paalam. Nakakapagod na araw. Kailangan kong magpahinga. Magplano ng maayos. Gagamitin ko itong X-ray vision para kumita ng malaki. Sa kakayahang magsuri ng antigo, subok na paraan para yumaman ng mabilis. Bukas magre-resign na ako sa pag-aaral sa antique shop at magtutok na ako sa paghahanap ng kayamanan. Magandang gabi. Naku, ang Bloodstone Seal na ito, nagkakahalaga ng 200 bawas 3 milyon. Ang pinakamahalaga ngayon ay ibenta ito agad para kumita ng tunay upang lumaki ang kita ko. Dapat kontakin muna si Chu Hanliang. Siya lang ang may kakayahan at interest dito. Tatawagan ko na siya. Hello, sino po ito? Master Chu, ako si Shen Muyang.
Binatang Master Shen. May bagay akong nais. May nakuha akong espesyal. Nais kong malaman kung maaari nyo itong suri. Oo, libre ako. Ipadala mo ang lokasyon mo. Pupunta ako dyan. Upa lang ang tinitirhan ko. Ano kaya to? Ikaw na magsabi ng address mo. Ako na pupunta. Sige sa akin na lang. Idagdag kita sa contact. Ay sesend ko na ang pin. Diretso ka na lang. Hanggang sa muli. Sakto. Libre si matandang Master Chu. Paparoon na ako. May bisita ka ba, Lolo? Kaibigan lang. May dala sa akin. Naku yang, mga kalat na banga at garapon. Pangkatipunan ng kalat. Wala bang karapatan ng matanda sa libangan? Sige na nga, gawin mo gusto mo. Nakaipon ka na naman. Oras na magsaya. Master Chu, Nariyan ka na pala binatang Shen. ang ganda pala ng bahay nyo. Siguradong inabot. Milyon ng dekorasyon. Itong lumang bahay, pasok. Binatang Shen. Ang Shen, ipakita mo ang bagay. Binatang Shen. Ang Shen, ito, magkano ang hiling mo? Ang may-ari ng selyong Bloodstone ay si Zhao Ziqian. Sino si Zhao Ziqian? Alam mo nang mabuti yan. Hindi ko na ito palalawigin. Ngunit mula rito, makakahulo tayo ng pasya. Tiyak na mataas ang halaga ng selyong ito. Karaniwan sa mga selyo ng maestro, iilan lamang ang mayroon. Meron pang iisa lang. Sagisag ito ng katayuan. Ang selyong ito ay lubhang mahalaga. Kung ilalagay ito sa subasta, para sa pagtaya, lalo na kung may kasamang pagpapalago sa balita, tiyak na tataas ang presyo. Kaya sabihin mo na ang presyo. Kung makatuwiran nito, ipagkakaloob ko ito sa'yo. Ano sa palagay mo? Kung gayon magtataas ako. 2 milyon. Chu ay talagang may matalas na mata. Diretsahan na po natin ang pinakamababang halaga nito. Ngunit, hindi ito ang target price ko. Ang inaasahan kong presyo ay 2.6 milyon. Siyempre, 3 milyon ang perpektong halaga. Chu, ang 2 milyon ay napakababa naman. Kung ilalagay itong selyo sa bidding ng auction, masasala. Maaaring umabot ng 3 tandang bawas 5 milyon nang walang problema kahit hindi sa auction. Sa pribadong transaksyon, naniniwala akong 3 milyon ay possible. Subalit, sa pagsasaalang-alang sa ating negosyo bibigyan kita ng presyong kaibigan. 2.6 milyon. Inyo na itong Bloodstone Seal. Sa totoo lang ang presyong ito ay hindi naman. Tama na, kukunin ko na. Kukunin. Ano ang inyong alok? Makatarungang halaga. Sa tamang pagpapak sa auction, maaaring umabot ng 3 milyon. Sinusulit ko ang inyong kabutihan. Ang determinado ni Master Chu. Napapatigil ako sa pagsasalita. Master Chu, ang inyong sala pala, puno na ng kaligrafiya at mga porselana. Ano ang inyong propesyon? Paano ninyo nakolekta ito? Ako, graduado ng Yanjing University. Nag-aaral ng mga antigo. Pero may ibang plano ang tadhana. Nagnegosyo na lang ako. Nang magkayaman ako, sinimulan kong magkolekta bilang pampalubag loob. Parang kabayong nagdulot ng di inaasahang biyaya. Kailangang makisama kay Master Chu. Ang kinabukasan ko, nasa kalakalan ng antigo. Mahalaga ang koneksyon. Ngunit ako kaunti lang ang kilala. Si Chu Hanliang, ang aking gintong pagkakataon. Ang paglapit sa kanya, makakatulong sa aking karera. Noong kabataan ko'y naglakbay ako ng malayo. Nagtangka sa maliliit na negosyo hanggang makatagpo ng negosyong hiyas. Itinayo ang Feisiyang Jewelry. Narinig mo na ba ang Feisiyang? Ang pambansang kadena ng mga tindahan. Ako ang nagtatag nito. Fix yung jewelry. Sakop ang bawat lalawigan. Kaya pala ang yaman mo. Lumipas na ang panahon niyon. Ngayon, ako'y simpleng, mga ngalakal na lamang. May simpleng panlasa. Tama, simpleng bilyonaryo. Tumatawag si Zhu Hong, malamang tungkol sa pagliban ko sa trabaho. Mabuti, ang pag-resign ay yaman. Ginoong Chu, aalis na po ako. Babalik ako para matuto pa mula sa inyo. Mabuti, masyadong mabait si Shen. Hindi na kita patatigilin. Ano mang mahanap mo sa hinaharap, unahing pumunta sa akin. Aasahan ko po. Ikaw na naman, wala niya. Shen Muiang, sukang-suka na ako sa'yo. Pesta ka talaga. Ano, kulang pa ba ang pagbugbog kahapon? Makinig ka, nasa pampublikong lugar tayo. Kapag hinawakan mo ako, pagsisisihan mo. Umalis ka diyan, tumaboy ka. Mag-ingat ka. Ang Yuan Dynasty na ito, asul at puting banga, katumbas ng buong kabuhayan mo. Tasa ng Yuan Dynasty na may pulang glaze. Gawa noong 1980s. Kopya lang, halagang 300 yuan. Ano? Takot ka? Shen Muiang, ang antigo sa kamay ni Young Master Chen. Tunay na Yuan Blue and White. Alam mo ba ang Yuan Blue and White? Totoong antigo yan. Nagastos ni Young Master Chen ng 1.8 milyon dito. 1,800,000. Kahit magtrabaho ka habang buhay, di mo pa rin to mabibili. Maganda talaga sapatos ni Young Master Chen. At saka, yung Yuan Blue and White sa kamay mo, mainam ibigay sa matatanda. Kahit papaano may taste ka, masaya ako ngayon. Di kita pahihirapan, pero maghintay ka lang. Yung sipa mo kahapon, gagantihan ko ng 10 beses. Tara na. Gago. Ipinagmamalaki ang peking gamit. Wala pang utak.
Chenghua daw kay Chicken Cup. Tunay na Ming Dynasty mula sa Imperial na kill na itatabi pa di malaman ang halaga ngayon. Tunay na Ming Dynasty mula sa Imperial na kill. Aminin natin itong tasa ay sira na masyado. Mali ang terminong sira, mas tamang sabihin gasgas na gasgas. Pero ang halaga nito ay sa pagka-restore. Pero sa ngayon, walang halaga. Pag naayos na, walang katumbas na halaga to. Boss, magkano ang snuff bottle na ito? Binata, maganda ang panlasa mo. Itong snuff bottle, gawa pa nung panahon ni Chenlong. Sabi nga'y nagamit pa ito ni Kangxi. Kung type mo ito, 80,000. Galing sa panahon ni Qianlong, pero ginamit ni Kangxi, hindi tugma ang timeline. Makinig ka, lolo ni Qianlong si Kangxi. Dapat sabihin mo ng gawa ito noong panahon ni Kangxi, tapos nagamit ni Qianlong. Boss, huwag mo nang subukang lokohin ako. Malinaw na ang bagay na ito. Galing sa panahon ng Republika, pero maganda ang disenyo. Magkano ba talaga? Seryoso ako dyan. Akala ko'y, hindi ka ganyan ka-eksperto dahil alam mo ang halaga. Tulad ng una, magpresyo ka. Kapag makatwiran, sa'yo na. Wala pa akong benta ngayon. Boss, ito na lang. Pwedeng 500 yuan, DL kapag go ka. Baguhan talaga. Matabang tupa na handang. Hindi pagsamantalahan. Ay krimen na. Anak, nagbibiro ka? Kopya ng panahon ng Republika. Antigo pa rin. 500. Hindi pwede. Kung seryoso ka, dagdagan mo ng 0. Hindi kaya, boss. 1,000 lang. Wala na. Kahit piso wala. 5,000. Huling presyo na. Mababankrupt ako. Boss, pakiusap. Masyadong mataas. Kung ganito presyo, nanalo ka na. Pero, gusto ko, tong piyesang ito, wala nang tawaran. Sa halip, 5,000, dagdagan mo ng libre. Yee! Itong basong walang kwenta. Kasat bote ng apo, 5,000 package. Deal. Deal. 5 na nga. Unang benta ngayong araw. Ingatan mo. Mabasag. Bilhin mo. Tapos, nai-transfer na. Sige. Swerte ngayong araw. Bumalik ka na agad. Bitbit ko tong kayamanan. Delikado masyado. Mukhang bumalik na si Zulingling. Kailangan kong magmadali. At palitan ng apartment. Tinawagan pa ako ni Zulingling para magyabang. Zulingling, nawawala ka na ba sa sarili mo? Yushen, kanino ka nagmumura? Si Chu Qiangsun ito. Ay naku, hindi. Pasensya na, Chu Qiangsun. Hindi kita iniinsulto. May namabastos lang na tumawag. Ah, na pala. Tumawag ka. Para sa importante ba? Noong huli, nabanggit mo ang trabaho. Ipadala mo sa akin ang lokasyon. Pupuntahan kita. Sige, ipapadala ko na ang lokasyon. Binibini Chu, talagang hindi kita minumura kanina. Huwag mo sanang magkamali ng akala. Okay, pinapatawad na kita. Kaya, yung panliligalig na tawag na sinasabi mo, ex-girlfriend mo ba yun? Yung nakita natin kahapong gabi? Buti naman hiniwalayan mo. Hindi siya karapat dapat. Tapos na tayo, at ayaw ko ng mga karugtong na problema. Pero CJ, sabi mo may kailangan ka. Ano yon? Lolo ko, mahilig sa antigong gamit. Malapit na birthday niya. Gusto ko sana regaluhan siya. Kaso hindi ako. Marunong sa ganito. At wala ako kakilalang eksperto. Kundi ikaw. Ay. CJ, may particular ba na estilo o klase ang hinahanap mo? Pag-isipan ko muna. Sa totoo lang, wala namang specific. Basta tunay na antigo. Mas maganda kung madadala. Budget ko mga 500 ni hanggang 1. Basta't sincere ang intensyon. Miss Chu, dalawa ang pwedeng gawin. Esan, Una, pumunta sa certified shops para sa garantisadong antigo o kaya maghanap tayo sa mga tiangje ng mga nakatagong kayamanan pero hindi garantisado. Ang mura diyan pero kung swertihin. Shen Muyang, tawagin mo na lang ako. Huwag mo akong Miss Chu. Yung tiyaga ang concept. Ang saya nga. Subukan muna natin yon. Pag walang nahanap, pupunta na lang tayo sa shops. Huwag kang mag-alala. Kung makamura tayo, hati tayo sa kita. Tara na nga, ipapasyal kita. Hoy pare, bumalik ka na naman. Tingnan mo ito. Diskwento tulad ng dati. Pininturang estatwa ng Diyos ng mahabang buhay. Tunay na pininturang kahoy. Panahon, dinastiyang Song tunay. Halaga, 300. Tunay na pininturang kahoy. Panahon, dinastiyang Song na 300k ang halaga. Itong estatwa, magandang regalo para sa espesyal na tao. Kailangan natin makuha ito. Boss, magkano ang estatwa ng Diyos ng Yaman? Hoy bata, hindi ito Diyos ng yaman. Estatwa ng Diyos ng mahaba. Huwag husgahan ng ayos. Artipakto ng dinastiyang Song ito. Kung gusto mo, bigyan mo ko ng ganitong halaga. Boss, huwag kang biro. Ang dinastyang Song, bumagsak 700 taon na ang nakaraan. Kahit nakahoy pa. O bakal, sira na sana ngayon. Sa palagay ko, hindi lalampas sa panahon ng Republika. Paano kung 200? Kukunin ko na. Pare, nagluloko ka yata. Kahit panahon ng Republika man, mas mahal pa sa 200. Kung seryoso ka. 50,000. Boss, seryoso ako dito. Kung hindi edi sana, hindi kita istorbohin. Ganito na lang, 2,000. Huling Huwag mo akong pagkakitaan. 10,000.
Presyong kaibigan. Sama pa kita sa pagkain. Kasando? Boss, ang mahal naman nito, hindi tatanggapin yan. Magtungo tayo sa gitna. 3,000. Kung papayag ka, kukunin ko na. Wala nang dagdag. Oras ko na para kumislap. O Muyang, itong sira-sira, ano ba ang maganda dito? Gutom na ako. Ito pa ang bibilhin mo, kaysa sa bag na gusto ko. Sige na nga, kakain muna tayo. Pagkatapos kumain, bibilhin natin yung bag na gusto mo. Kahapon, pwede na to. Okay. Hoy, binata. Tulad ng sinabi mo, wala pang benta ngayon. Sa'yo na to. Deal na. Boss, naipadala na ang bayad. Mas masahol pa rin kaysa sa bag na yun. Tapos na ang misyon. Ang eskulturang ito, para sa kaarawan ni Lolo, masisiyahan siya nito. Muyang, sigurado ka bang si Lolo? Magugustuhan kaya niya ito? Magtiwala ka sa akin. Kung hindi niya magustuhan, ibalik mo sa akin. Kukuha ko para sa'yo, mas magandang bagay. Kasundo, ito ang bayad. Hoy, 3,000 lang. Refund sa paggamot, tumanggi kang tanggapin. Sagot ko na. Sige na nga, kain tayo. CJ, Shenksen, bakit ka pa dumalaw ngayong umaga? Lolo, malapit na ang kaarawan mo. Kaya, may regalo ako. Tingnan mo ito. Tingnan ko nga. Base sa reaksyon niya, mukhang tunay na. Mahahalagang relikya ito. Shenksen, saan mo nakuha ang larawang ito? Lolo, ang ukit na ito, nakuha natin sa murang halaga. Talagang mahalaga ba? Napakahalaga. Huwag malinlang sa gasgas nitong anyo. Pagkatapos ng tamang paglilinis at pagsasaayos, magkakahalagang 250,000. Kung ang tamang kolektor ng kahoy ukit, doble ang presyo. Teka magkano? 250,000. HMF. Kailangan kong tumawag. nasaan tayo? Jade Street. Alam mo ang pustahan sa bato? Ano ang hilaw na bato? Pustahan sa bato. Ito'y kung bumili ka ng hilaw na jade. Maaaring may mamahaling bato. Kapag may jade, panalo. Walang makuha, lugi. Walang jade sa loob, talo ka. Ay, kaya pala yun ang pustahan. Tama. Para sa iba, swertihan at karanasan. Ngunit ako, nakikita ko ang loob ng bato. Magmasid muna, magsalita mamaya. Director karangalan namin. Mabuhay. Nakakatuwa ka naman, boss. May bagong dating na mga kalakal. Sakto ang dating mo, Director Chu. Kakakarga pa lang sa truck ang mga ito. Ito pala ang mga hilaw na bato. Subukan ko ang aking paningin. Glutinous jade, pangkaraniwan lang, halagang 30,000. Pero mas mabuting maghintay. Tulad ng sinabi ko, wala akong alam dito. At pinaalalahanan ako ni Kyangso. Magmasid muna, magsalita ng kaunti. Tungkol naman sa kita, pwede nang hintayin bukas. Walang kapantay ang iyong mata. Ang dekalidad na batong ito, 2 milyon lang. May 70% tsansa para yumaman. Impossible. Walang halaga lang na bato ito. Kyangsun, panluloko lang ito. Sino ang binatang ito? Tagapagmaneho ko lang. Driver. Bahala na, ang kakayahan ko. Dumating pagkatapos ng aksidente. Ang pagpigil sa kanya ngayon, bayad na ang utang ko. Kyangsun, huwag bilhin ang batong iyan. Shen, ito ay personal kong usapin. Hindi mo ito problem. Salamat. Paumanhin, hindi dapat nakiala. Salamat sa paglibot. Paalam. Director Chu, pagkuha ng driver, kailangan ng may delikadesa. Yang driver na yan, walang galang sa katauhan. Hiwain na natin ito. Dito po tayo. Nakapili ka na ba? Alin ang kumakalabit sa'yo? Ito, 88,000 ang presyo. Magandang pili. Ang specimen na ito, may pinakamagandang posibilidad. 88,000. Sulit ang pera. Naipadala na ang bayad. Tapos na. Ang pagputol ng bato ang ibig mo sabihin? Kuya, 100 para sa pagputol? Sang-ayon, putol o hindi? CJ, salamat boss. Baguhan ako, marami akong hindi alam. Walang problema. 2 milyon, wala talagang lumabas. Kung 2 milyon lang, hindi ko papansinin. Maliit na halaga, pero kanina, may nagbabala na sakit. Hindi ako nakinig. Heis, wala talagang alam si Shen Muyang sa pagsusugat. Kung hindi sana niya ipagpapat ang pagtatanong ng mga basic. Pero, bakit siya napuputo ng bato ngayon? Boss, ang galing ng mata mo. Tumataas na, malaking tinaas. Pag-isipan mo, dito mo ipaproseso. Maganda ang singil ko. Pag-iisipan ko. Sa totoo lang, itong jade, ipinagbibili? Binibining Chu, base sa itsura mo, kumita ka ng Sakto lang, wag mo nang isipin yan. Ipinagbibili itong jade. Ipinagbibili. Siyempre, kakainin ko na lang kaya. Pero, binibining Chu, magkano alok mo? Hindi basta ibebenta. Gayunpaman, wala akong alam sa sugal. Swerteng-swerte lang. Well, magkano ba? Kung makatuwiran, kukunin ko lahat. Lanan, itong jade, luntiang-luntyan, kahit maliit, may halaga pa rin. Ano sa tingin mo?
280. Mag-transfer na kung gusto mo. Kung ayaw mo nito, ipagbibili ko sa iba. Ayon sa professional na appraisal, ang halaga ng Jadete na ito ay nasa 250 ay hanggang 300 ni yuan. 288 gi ay patas na alo. Makatwirang. Deal na yan. Kukunin ko na. Tapos na. Maaaring magtanong, bakit 288 gi ang exact pinili mo? May kakaibang hilig ako sa mga bilugang numero. 88 ay ang halaga ng batong ito. Kaya, panimula pa lang yon. Kumpirmado, gumagana ang X-ray vision sa mga bato. Susunod ay, makascore ng mas malaki. Boss, putulin din ito. CJ, Pero ang malaking batong ito, 300, kailangan linawin muna. Marunong ba talaga si Shen Muyang sa mga bat? Naku, nakasalalay lahat dito. Ang laking batong ito, mga 300 is... Dilaw na Jadete, kulay gansa, mataas na kalidad. Sa lahat ng Jadete, ito ang premium na klase. Ekspertong talaga si Shen Muyang. Putsya, dilaw na hiyas, imperial na dilaw na hiyas, binata, akin na ang hiyas na ito, 1 milyon. 1 milyon sa kalidad na to, ipagbili mo sa akin, 1.5 milyon. Kaso na ngayon din, diretsong pera sa bangko. Kaya ko 1.8 milyon. hindi nagkamali ang aking X-ray vision. Ganap na gumagana sa hiyas. Ibig sabihin, kaya kong gamitin itong kakayahang mabilis na makakala ng kayamanan. Mansion, mga supercar, pakasal sa maganda, 2.28 milyon. kasunduan. Agad-agad tinanggap. Nakagigilat ang kabaitan ni Binibining Chu. Kumpleto na ang transferensya. Gabi na, umuwi na dapat. Bukas na lang. Teka, May iba pa ho, Binibining Chu. huwag mo akong tawaging Binibining Chu. Cancel na lang ang tawag. Binibining Chu parang masidong malayo. Binibining Chu, mas madaling bigasin. Saka, kapag napagpasyahan ko na ang tamang pantawag, ano pa kailangan? Lubusan na akong sigurado ngayon. Ang lalaking ito, isang taong mapagtani. Pagkatapos ng lahat ng ito, naghihiganti ka pa rin. Kaya kung hindi ka, abala mamaya, ilibre kita ng hapunan at humingi ng tapat na paumanhin. Hindi ka tatanggi, di ba? Sige, tara na. Gutom na rin ako. Heto. Muyang, maging partner tayo. Partner, ayaw kong maging super. Muyang, malaki ang maitutulong nito sa'yo. Sa merkado ng Jinli, ako lang ang makapagproseso ng iyong Jadete. Hoy! Huwag mong agad tanggihan. Pakinggan mo muna ang alok ko. Alam ko ang iniisip. Magaling ka hindi ko itinatangi. Pagkatapos kitang pagmasdan kanina, talagang may kakayahan ka. Anong ipinahiwatig mo? Naisip mo na ba ito? Ang pamilihan sa Jinling ay limitado lamang. Kung araw-araw kang magsusugal sa mga bato at palaging mananalo, ano kaya ang iisipin ng iba? Pagdating ng panahon, hindi mo masisiguro ang iyong kaligtasan, lalo na ang kumita ng pera. Lanan, talagang problema yan. Ano naman ang solusyon mo? Kung madalas kang manalo sa pustahan, maaaring maghinala ang iba sa iyo. Kaya ang pakikipagtulungan sa akin, ang pinakamabuting desisyon, ang kooperasyon ay dapat 200. Kailangan ko rin ng kaunting pakinabang. Binibining Chu, posibleng makipagtulungan. Pero unang sabihin mo, ano ba talaga ang ating paraan ng pagtutulungan? Pwede nating subukan ng kooperasyon. Pero hayaan mong maging malinaw. Ako'y isang tapat na tao. Hindi mo ako maloloko. CJ, hayaan mong ipaliwanag ko ang aking 3 plano. Una, ako ang magpapasok ng puhunan. Pagtutubos ay sa akin. Ikaw ang bibili. Ngunit sa kita, bibigyan kita 20% ng netong kita. Pagkatapos ibawas ang puhunan. Hindi pwede to. Sa aking kakayahan, siguradong kikita ko. Masyadong maliit ang 20%. Ang pangalawang plano, mag-ambag tayong pareho. Hatiin ng pantay ang resulta. Kita o alainan. Ang pangatlong plano, ikaw lang ang mamumuhunan. Ikaw ang sasagot sa lahat ng lugi. Ako na ang bahala sa pagbebenta. Pero ang presyong panumbasan, 80% lang ng presyo sa merkado. Ang 3 planong ito, malaya kang pumili. Maaari tayong makipagtulungan. Pipiliin ko ang ikatlong opsyon. Pero kailangan mong pumayag sa 3 kondisyon. Bibigyan kita ng karagdagang 0% diskwento at itong 0% ay para sa iyo mismo. Naiintindihan mo? Sang-ayon, ano ang mga kondisyon mo? Unang kondisyon, ang ating kasunduan ay dapat manatiling lihi. Kung mabunyag ito, matitigil agad ang kasunduan. Katanggap-tanggap iyan. Ikalawang kondisyon, kailangan ko ng tahimik na lugar para sa pagpuputol ng bato. Mas mainam may tirahan. Walang problema, ang paghahanap ng tirahan, ang pinakamadaling parte. Ikatlong kondisyon, hindi mo ako mapipilit sa pagtaya sa bato. Puro kontrata lamang ang ating relasyon. Maaaring wakasan kahit kailan. Kung tatanggapin mo ang mga ito, payag akong ipagbili sa 80% presyo. Dagdag pa, ang 0% diskwento para sa iyo. Kasundo. Kumpirmadong pakikipagtulungan. Director Chu, hindi mo gagawin yon. President Chu, huwag mo nang sabihin. Hula mo yan. Ito talaga ang aking villa. Halika, ipapasyal kita at sasabihin ko ang mga patakaran. Sa paninirahan dito, ang villa ay may digital lock sa loob at labas at fingerprint scanner. Tara na. Sa baba ang guest room, sa taas ay may balkonahe. Para sa pag-ukit mo ng J, pwede mong gamitin ang key fee sa unang palapag. Tandaan mo, sa labas ng 3 lugar na ito at sa sala, bawal ang lahat ng iba pang lugar. Lanan.
CJ, Isa pa, bawal mag-short sa labas. Huwag maghuhubad at huwag aakyat sa taas. Kung tatanggapin mo ang mga ito, pwede ka nang manirahan. Kung hindi, iuwi na lang kita. Tinatanggap ko lahat. maaari bang magtanong, pwede ba akong gumamit ng kusina? Nagluluto ka? Kaya mong magluto. Malaki ba talaga ang pagpapahalaga sa pagluluto? Yeah. Sa totoo lang, ipagpaliban muna ang paglilinis. Pumunta na tayo sa supermarket. Kumuha ng tuwalya at sinelas. At mamili na rin ng pagkain. Siguradong sigurado ako, hindi talaga tsinelas o tuwalya ang pakay niya. Gusto lang niyang mamalengke, kaya lulutuan ko siya. Esan, ang sarap. Ang sarap din ito. Kain pa kung gusto mo. Yung estilo ko sa pagluluto, parang lutong probinsya, hindi masyadong pino, pero masarap naman. Tama na, hindi na ako kakain. Baka tumaba ako. Muyang, tara, makipagkasundo tayo. Ha, tigil ka dyan. Di ako pwedeng magluto araw-araw. May sarili akong schedule. Paminsan-minsan lang talaga. Muyang, makinig ka muna. Sagot ko lahat ng groceries, pati mga gastos sa bahay. Ikaw na bahala sa tanghalian at hapunan. Pag-isipan mo, libreng tirahan, walang bayad sa kuryente at tubig, libreng renta. Di masamang deal, di ba? May punto naman siya. Libreng tirahan, libre pa mga sangka. Kakain din naman ako. Parang, magluto lang ng konting dagdag. Hindi naman masyado. CJ, simula bukas. Kagabi, nagawa ko ng ayusin ang baso. Ngayon, makakahanap ako ng pagkakataon para maibigay ito. Muyang, ito ang almusal na ginawa mo. Tayo lang dalawa sa bahay. Ang lugaw ay nasa mesa, may kasamang ulam. Parang medyo nakakatawa ang tanong mo. Kain na tayo, lalamig ang lugaw. Muyang, may meeting ako ngayong umaga. Tulad ng sinabi ko kahapon, kaya sa tanghali, magkikita tayo rito. Tapos pipirmahan ang kontrata. Nga pala, may LGU. Heto ang suit, gamitin mo ang kotse. At, ang gate code ng Villa ay, hindi na importante. Bibigyan kita ng fingerprint access. Nakakatipid tayo ng abala. CJ, O nga pala Muyang. Pwede mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa iyo at sa ex-girlfriend mo? Alam ko na rin naman, hindi mo kailangang mahiya. sa totoo lang, wala masyadong ikukwento. 3 taon kaming magkakilala. At halos 3 taon kaming magkasama. Yung pag-alis niya, hindi niya kasalanan. Dahil, ako ang hindi karapat-dapat. Hindi ko maibigay ang buhay na gusto niya. Sa 3 taong ito, madalas kaming maghiwalay at magkabalikan. Ngayon, tapos na talaga. Wala na tayong pagkakataon. 3 taon pala kayo magkasama? Muyang, hindi ko akalain na malandi ka pala. Bakit mo ako tinitingnan ng Bakit mo ako tinititigan? Muyang, pambihira ka. Ang babaeng yun, di karapat-dapat sa'yo. Alam mo yung kasabihan. Huwag problemahin ang bagong lalaki niya. Di yan bagong lalaki. Sa kung tampulan mo lang. Tama na yan. Ngayong araw, ihanda mo ang iyong schedule. Pupunta tayo sa Jade Row. Unang hintuan, Kitchen Jade House. Lenny, maghihiganti ako. Sige na. May mga lakad ako. Kaninang umaga, magkita tayo pagkatapos ng tanghalian sa Jade Row, saka. Kasundo. Presidente Chu, narito ka na pala. Muyang, ikaw na ang bahala rito. Nandito siya para bumili. Muli ko siyang ipakilala. Ito ang espesyalista ko sa pagbili. Kaibigan ko. Sige na, sige, kaya hayaan. Munang mamili ang binatang ito. Hahanda ako ng tsaa para sa inyo. Patanjin tingin lang ng mabilis, tapos pipili na agad. Akala mo may X-ray vision ka, pero mas maraming ganitong suking mas mabuti. Sige, bumili ka na. Ang tindahang ito. Kahit hindi, ang 5 ito ang may mamahaling jade na batong hilaw. Masasabi kong, pinakasulit ang 5 ito. Pinakamalaking kita. Oras na para magbayad. Ikaw ang magkarga ng mga ito sa kotse. Ako na ang bahala sa bayad. CJ, Ikaw na naman, gago. Shen Muyang. Nang ahas kang magsugal sa Jade, may pambayad ka ba nito ni hindi mo nga kayang bilhin ang isang bag? Nandito ka pa para mapahiya. wala kang pakialam. Umalis ka, aso. Humarap ka sa akin. Binatang Master Chen, tingnan mo, inaapi niya ako. Shen Muyang, di ba? Ang mga batong ito, hindi para sa'yo. Isang piraso rito. Katumbas ng taon mong sahod. Kaya umalis ka na. Chen Gaosheng. Anong ginagawa mo rito?
Shengsen, tumitingin sa presyo sa pamilihan. Itong hampas lupa, biglang nanugulo. Hinamon ako ng pastahan. Shen Muyang ba ang sinasabi mo? Tinamon ka sa sugal ng Jade. Tama ang hinala mo. Kaya, Muyang, totoo ba ito? Di ko inakala. Chu Qiangsun ay palaasa. Sa totoo lang, press. Chu. Pagkikita kay Chen ay di sinasadya. Kaya, biro kong sinabi, bakit hindi? Tumaya sa Jade kasama ko. Maliban na lang kung natatakot ka, maintindihan naman. sinong takot? May initindihan, gagaw ka. Ako si Chen Gaosheng, matatakot sa dukha. Shen Muyang, tinatanggap ko ang hamon mo. Ngayon ay, kukunin ko ang pusta mo. Sabihin mo ang kondisyon. Ay latag mo ng malinaw para kapag natalo ka, wala kang dahilan. Sigurado ka? Siyempre, magpusta ka. Dahil wala ka namang perang maisusugal. Sige. Kapag natalo ka, lumuhad ka dito. 3 beses na pagmamano. At tatawagin mo akong lolo. Natatakot ka na? Umalis ka na. Walang formal na pastahan. Ang iyong duwag ay hindi pagtatawanan. Chen Gaosheng. Kung matalo ako, 3 pagmamano, 3 lolo, walang problema. Pero kung ikaw ang matalo, huwag mong sabihin, libre lang ang lahat. At aalis ka na lang. Shen Muyang, kung sakali mang manalo ka nga, isasauli ko si Zolinling. Sa'yo, Chen Gaosheng. Yang Las Piñera ay bagay lang sa'yo. Ang paa ko ay hindi sapat para magsuot ng basurang sapatos. Sige na, kung ipipilit mo ang pustahan. Ang ating pustahan ay 10 milyong yuan. Dagdag pa ang 3 mga kahilingang kakatwa. Kasundo, sasali ka ba? Shen Muyang. Tinatanggap ko ang mga kondisyon mo. Pero duda ko na may 10 milyon ka. Pagpapawalang bisa ng pastahan. Shen Muyang, ang 10 milyong iyan, ako ang gagaranantiya. Kapag siya ay natalo, ako ang sasagot sa bayad. Subalit, hindi ko inirekomenda ang labis na bagay na ito. Magkakakilala tayong lahat. Walang mananalo dito. At kung ito ay marating ng tainga ng chairman. Tama na. Sasali ako. Mananatili ang pustahang ito. Gago. Ngayon di ipapaluhod kita at tatawagin mo ako, lolo. Sabihin mo ang kondisyon mo. Mga simpleng patakaran. Pumili tayo ng bato rito, isa bawat isa. Pagkatapos ay putulin, buksan. Mananalo ang may pinakamahal. Na Jade ayon sa gastos. Base sa nagastos, iyon ang panalo. Pero, may duda ako. Sa iyong integridad, kaya bago tayo magsugal, pirmahan mo ang legal na kontrata o walang trato, CJ. Mga dokumento lang. Tapos na. Matatalo ka. Mawawalan ka ng pantalon, lumuhad ka kapag humihingi ka ng awa. Bumili si Shen Muyang ng 5 bato. Nasaan ang pera? Sikreto, milyonaryo. Pero ang probinsya niya'y naghihirap. Ang nanay niya'y magsasaka lang. Tatay niya'y kusinero. Maliban kong sugar daddy. Ang hilaw na batong ito, sa itsura pa lang. Sobrang ganda na. Kahit ako'y nadadala sa pagnanais na agad itong bilhin. Ikaw muna o ako? Ako na. Panginoon, putulin mo na. Tapos na. Muyang, may tiwala ka ba? Huwag kang mag-alala. Mas gugustuhin kong mawala ng dignidad kaysa mawala sa'yo. 10 milyon. Ang Jade na ito, kahit malaki, uri lang ng malagkit na bigas. Pinakamurang klase sa klasifikasyon ng Jade. Ginoong Chen. Isang bahagi pa lang ito. Paano kung batasan natin ang buong piraso kung sakaling malaki pa rin ang loob nito? May halaga pa rin. Ang sugal ng bato ay hindi lang tungkol sa aktwal na halaga o mga kita. Ang mahalaga kung ang iyong Jade ay mas mataas ang halaga kaysa sa kanya, panalo ka, iyon ang tuntunin. Mamaya, bawasan ang loob nito ng lubusan kapag ako'y nanalo. 100,000 yuan na bonus. Opo, sir. Ikaw naman, bata. Huwag kang magmadali. Gusto mo nang magbayad. Guro, putulin sa mga guhit na marka. Tapos na. Hindi pa napagpapasyahan ng panalo. Sinong nakakaalam, baka wala ka, may kakamit. Lilang Jade, antas na imperial na lilang. Diyos ko, tunay na violet na Jade. Ang ganda ng kulay nito. Binata, naisip mo bang ipagbili ito? 2 milyong yuan. Ako na ang bahala sa mga panganib. Salamat, pero itong violet na Jade ay hindi nabibili. Chen Gaosheng, mukhang natalo ka sa pustahan ito. Huwag kang magmadali. Hintayin ang buong hiwa. Baka tayo lang ito. At ikaw ang kawawa sa huli. Presidente Chiu pakiusap. Bantayan nyo ang paghiwa, hindi ako.
Nagtiwala sa kanyang katapatan. Kung makatakas man, sagot mo ang lahat ng lugi. Chen Gaosheng, bayaran mo ang utang mo. Ang lila kong jade na ito, sa kalidad ay mas mataas ng ilang baitang kaysa sa sayo. Hindi ka atras, di ba? Ang jade na ito ay nagkakahalaga ng 1 milyon. Shen Muyang, nababaliw ka na. 10 milyon, bakit hindi mo na lang magnakaw sa bangko? Ako'y sumusunod sa batas. Hindi ako nagnanakaw. Saka, ang pagnanakaw sa bangko ay hindi praktikal. Mga tao, ang kasunduan sa pustahan sa pagitan ko at Chen Gaosheng ay narito. Baka hindi ninyo alam, ang sige Chen Gaosheng. Hayaan niyong ipakilala sa inyong lahat. Ang kilalang Fiction Jewelry Company tagapangulo, Chen Tixiong, ang ama ng ginoong ito. Ngayon, sa personal, ako'y lubos na naniniwala sa integridad ni Chen. Talaga nga. Ang 1 milyon lang, para sa katulad ni Chen, ay parang barya lang. Naniniwala ako sa katauhan ni Chen. Shen Muyang, nilalabag mo ang batas. Huwag mong isiping mababayaran sa isang walang kwentang papel. Tatawag na ako ng pulis ngayon din. Lumabas ka. Chen, hindi mo ako binigo, talaga. Isang lalaking mapagkakatiwalaan. Makinig ka, dahil may oras tayo ngayon. Magpustahan tayo muli. Ngayon, ikaw ang magtatakda ng kondisyon. Sangayon ka. Bata. Pagsisisihan mo ito. Ang 10 milyon ko, hindi basta-basta mawawala. Tandaan mo, papagbayarin kita ng doble. Ginagaranti ako, ang 1 milyon mo. Ngayong, yumaman ka na. Ang violet na jade na ito ay dapat na akin. Walang problema. Tanggapin mo itong violet na jade bilang isipin mo itong paraan para mabawi ang utang ko. Muyang, seryoso ka pala? Nagbibiro lang ako. Tulungan mo na lang ako. Sa 3 pagkain sa isang araw. Sapat na iyon. Babayaran kita sa regular na presyo. Muyang, kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Tayo na ulit, napagtanto ko, ikaw ang tunay kong mahal. Ang pagsama ko kay Chen Gaosheng ay sa pilitan lang. Zulingling, sa pagitan natin tapos na talaga. Wala akong pakialam kung napilitan ka o ano paman. Ngayon, wala na itinalaman sa akin. Mula ngayon, huwag mo na akong gambalain. Siyempre, hindi rin kita gagambala. Muyang, alam kong, mahal mo pa ako, patawarin mo na ako ngayon. Sige na, nangangako akong. Muyang, halika rito agad. Nauuhaw ako, bumili ka ng tubig para sa akin. Zulingling, sa pagitan natin tapos na talaga tayo. Mula ngayon, huwag mo na akong guluhin. Kung hindi ko na isasaalang-alang ang dating pagmamahalan natin. Shen Muyang, hintayin mo ako, hindi pa tayo tapos. Muyang, pagod ka? Uminom ka ng tubig. Medyo nauuhaw ako. Muyang, ingat, mainit. Dahan-dahan sa pag-in... O Sage, President Chu, may itatanong ako sa'yo. Sa pagitan ng pulang jade at burning jade, alin ang mas mahalaga? Ang ibig kong sabihin, pareho ang laki. Muyang, bakit parang baguhan? Ang tanong mo, Ayon sa aking pinag-usapan, sa parehong dami ng laki. Muyang, ang tanong mo'y para bago lang talaga sa larangan. Sa katwirang pag-iisip bilang dalubhasang manlililo, dapat alam mo na ang mga basikong prinsipyong ito. Ayon sa kasabihan, ang Esmeralda ay nagpupugay sa berde. Ang emperador na berde ay nangingibabaw. Kaya naman, maaari nating sabihin, ang berdeng jade na ito ay may pambihirang halaga. Subalit, walang bagay na, lubos na ganap, pulang at berdeng jade ay kapwa may napakagandang uri. Ngunit sa pangkalahatan, pula ay nakahigit sa berde. Sa halaga, gayunpaman, mayroong isang eksepsyon. Depende sa lakas ng berde, kulado, at kadalisayan. Bakit nga ba ang ibang kulay ay mas mahal kaysa berde? Hayaan mong bigyan kita ng isang simpleng halimbawa. Kunwari ang karaniwang kilalang berdeng jade. Sa totoo lang, ang uri nito ay napakarami. May mapusya na berde, maitim na berde, berdeng langis, berde mansanas, berdeng lumot, imperial na berde, at iba pa. Mayroong hindi bababa sa 12 ng uri nito. Sa mga berdeng ito, may mga abot kayang at may mga napakamahalaga. Karaniwan namin sinusuri ayon sa kulay at pagkabihira nito. Ay, ganoon pala. Muyang, itatanong mo ito dahil baka ang jade na ito ay Muyang, ito ay tunay na pulang jadete. Tigilan mo na ang hatiin muna natin ito. Akyat na. Muyang, ang galing mo. Tingnan ko. Sa paningin ko ngayon, si Shen Muyang ay tunay na magaling. Kung gayon, ang taong ganito kagaling, pag inagaw siya ng iba, ano nang gagawin natin? Hindi ko papayagan. Itong, talagang hindi. Ito, hindi katanggap-tanggap. Wala kang silbing ginawa. Puro kahihiyan ang dala mo. Ilang taon ka na?
Nasaan ang sentido komun mo? Pag-isipan mo ang iyong kalagayan. Tatay, nawalan lang ako ng pasensya. Paano kung nasaktan mo siya? Tumungtong sa tuhod at tawagin kang lolo ng 3 beses. Anong mapapala mo? Kasiyahan sa sarili? Kakakumpiyansa talaga. Paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Tingnan mo ang sitwasyon. Nawala ang pera. At nahiya pa ako. Kung kumalat ito, saan ako magtatago ng mukha? Magsalita ka. Anong plano mong solusyon dito? At ang babaeng si Zolingling, mas mabuting tapusin mo na ito. Sa loob ng 2 araw, ay kaarawan ni Chu Hanliang. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Lalo na sa mga babae. Kapag nagkamali ka ulit, papatayin kita. Tay, si Zolingling ay pansamantala lang. At saka pa, paano kung malalaman na makikita tayo ni Chu Chengsen? Pero huwag kang mag-alala. Mamayang gabi, ako ng pag-ayos nitong problema. Simula bukas, wala ka nang maririnig na balita tungkol sa babaeng ito. Tungkol naman sa nangyari ngayon, hindi ko matatanggap ang paghamak na ito. Gag-aantay ako. Sige na nga. Bukas ipapasama ko si Mang Wang sa'yo para ibalik ang dignidad natin. Pero tandaan mo, huwag kang magpakagago. Unahin mong ubusin ang kayamanan ni Shen Muiang sa lahat ng paraan, saka mo siya lituhin sa ganitong paraan. Si Chu Chengsen ay kusa na lang lalayo sa kanya. Mabuti. Salamat, Itay. Dito tayo. Ang ating layunin ay matutupad na. Mula ngayon, huwag mong subukan na gumawa pa ng gulo. Pagkatapos nito, tumahimik ka na lang sa pagtatrabaho sa kumpanya, kahit ako ang chairman. Ngunit, maraming mata ang nakabantay sa akin. Kung sumobra ka sa iyong ginagawa, di ko may excuse. Tandaan mo, huwag ka nang magkagulo pa. Shen Muiang, maghintay ka lang. Bubulahan kita bukas. Umalis na kayo. Tagumpay Pangulong Chu. Bukod sa unang, nahayag na amethyst at pulang jade. Ang natitirang piraso, dekalidad na birding jade. Muyang, tinantiya kong ang kabuuang halaga ng mga jade na ito ay nasa 18 milyon. Pero, ito ay pansamantala kong tantiya, hindi pa pinal. Sa dami ng jadete, kailangan ko ang mga expert sa pagtasa ng kumpanya. Kung walang aberya, bukas ng umaga, makukuha na natin ang eksaktong halaga. Paano kung bigyan muna kita ng deposito? Maliligo na ako. Ganyan ba kabilis maligo ang lalaki? Nalinis mo ba ng maayos? Huwag kang mag-alala, malinis ako. Gusto mo amuin ako? Manyak. Zolingling. May 200,000 ang card na ito. Hanggang dito na lang ang ating relasyon. Ayokong magkaroon ng dagdag na problema. Kung hindi, pagsisisihan mo. Pero, kung sakaling kailanganin kita, kukantakan kita, nasiyahan mo na ako. Bibigyan kita ng 100,000. Hindi naman ito makakasama sa'yo. Shen Gaosheng. Noon pa man, ikaw ang nagsabi na pakakasalan mo ako. Kaya hiniwalayan ko si Shen Muiang. Ngayon, napaglaruan mo na ako. Tapos gusto mo lang iwan ako. Hindi ba masyado nang walang hiya? Shen Gaosheng. Sabihin mo nga babae lang ako. E di lakasan mo ng loob na patayin ako. Wala namang halaga ang buhay ko. Ngunit ikaw, Ginoong Shen, ay ibang klase. Ang yaman mo ay umaabot sa bilyon-bilyon. At saka, nandito ka kasama ko. Patayin mo ako. Sa tingin mo, makakalimutan ito. Kapag umalis ka dito, diretsong magre-report ako sa pulis na ginahasa mo ako. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Magbibigay ako ng karagdagang 300,000 kung hindi ka pa rin nasisiyahan. Titingnan natin yan. Ang ilang salitang to, nagkakahalaga ng 300,000. Ang bilis kumita nito. Mas madali kaysa sa pagbuka ng iyong mga hita. Sige, ang hiling mong to, pwede akong pumayag. Pero, ayaw mo bang tapusin si Shen Muiang? Tayong dalawa, sa loob ng 3 taon. Wala nang nakakakilala sa kanya ng tulad ko. Paano kung tayo'y magtulungan? Ikaw ang magbabayad. Ako ang magbibigay ng impormasyon. Ano sa palagay mo? Ikaw, makipagtulungan sa akin? Hindi ka karapat-dapat. Muyang, ano ang mga plano mo sunod? Plano kong umuuna sa pagbili ng bahay. Alam mo namang, mayaman na ako ngayon. Hindi tamang, walang sariling bahay. Pagkatapos, makabili ng bahay, sasakyan naman ang susunod. Plano kong humanap ng ilang mga hilaw na batong jadete. Sa totoo lang, ang kaalaman ko sa larangang ito ay masyadong limitado. Kailangan ko pang mag-aral. Tungkol naman sa mga materialis na jade, maaari ko itong ibigay sa'yo. Lanan. Sa ibang mga bagay, hindi pa ako nakakapagdesisyon. Ang prioridad dapat ay ang pagkakitaan. Muyang,
Sa palagay ko, ang pagbili ng bahay at kotse ay hindi kailangang madaliin. Pag-isipan mo, maluwag naman ang tirahan ko. At saka meron tayong kasunduan ng partnership. Dagdag pa riyan, ako'y medyo maarte pagdating sa lasa ng pagkain. Anong ibig mong sabihin? Makinig ka, ang pagbili ng ari-arian ay seryoso. Hindi katulad ng pamimili ng damit na simpleng bagay lang, tingnan, tawaran, sa kabilhin. Ang kaalamang involved ay napakalawak. Halimbawa yung villa ko. Mula pagpili hanggang pagbili. Inabot ng halos kalahating taon. Dagdag pa, ang renovation. Inabot ng 1 taon bago matirhan. Ang pagbili ng property ay napakakomplikado. Akala mo ba madali? Kaya sa tingin, hindi mo dapat sayangin ang lakas mo sa mga bagay na ito. Kahit pansamantala lang, huwag mong aksayahin sa bagay na ito. Ang kailangan nating gawin ngayon ay mag-focus sa pinakamahalagang ang kumita ng pera. Panghuli kapag may pera, susunod na ang lahat. Tungkol naman sa sasakyan, pwede mong gamitin ang sasakyan ko pansamantala. Hindi naman iyon lang, ang sasakyan ko. Sige na nga. Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Muyang, tamang desisyon ang pakikinig mo sa akin. Ang kailangan mong gawin ngayon ay manatili dito at mag-focus sa paggawa ng pera. Ngayon ay Abril 27 na. Sa loob ng 3 araw, magiging kaarawan na ng lolo ko. Kung libre ka, baka pwede kang sumama sa akin. CJ, kailangan ko bang maghanda ng regalong pang-birthday? Hindi kailangan ng regalo. Naipadala ko na ang regalo ko. Pagdating ng oras, bibili na lang ako ng karagdagan na dadalhin. Balak mo bang magpahinga bukas? O bumalik para bumili ng hilaw na bato? Mag-a-day off ako bukas. Dahil may mga bagay akong gagawin sa umaga. Sa hapon naman, gusto ko pa rin tumungo sa mga car dealership. CJ, Sa wakas, may oras nang maibenta yan. Chenghua daw kay Chicken Cup kayang umabot sa 30 ilang milyong yuan, walang duda dyan. Kain muna tayo bago lumamig ang pagkain. CJ, Bakit hindi ka umakyat para magpahinga? Muyang, kaya mo pa bang matulog ngayon? Siyempre naman, walang makakatulog pagkatapos kumain. Muyang, hindi ko alam kung bakit. Pero ngayong gabi, parang hindi ako antukin. Pwede mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa nangyari sa inyong dalawa ni Zulingling? Teka, huwag kang magkamali. Sadyang hindi ako makatulog at naiinip lang. Yun lang. Kung ayaw mong pag-usapan yan. Kalimutan mo na ang tanong ko. Haha. Pero ngayong naitanong ko na, hindi ba naman bastos kung hindi ka sasagot? Sige na. Yamang gusto mong malaman, maiintindihan mo rin. CJ, Muyang, halika na, pag-usapan natin to habang umiin. Muyang, ngayon pwede mo nang ikwento ang lahat. Nagkita kami ni Zulingling nang di sinasadya. Noong panahong iyon, pareho kaming nagrerenta. Nakakapagtaka nga, napunta kami sa isang apartment. Yung mga malalaking apartment na hinati, sa 7-8, maliit na silid. Doon kami ni Zulingling tumira. Sa totoo lang, ang paghihiwalay namin, mas tama nga na sabihin, ang pagkakanulo niya. Kasalanan ko ng bahagya. Kung sana ako'y maging mas mabuti pa, kung maaari lang kumita ng mas malaki. Kung hindi nagkasakit ang nanay ko, baka hindi sana tayo naghiwalay. Muyang, may isang tanong, hindi ko maintindihan. Malinaw namang ang galing-galing mo. Bakit hindi mo ginamit ang kakayahan mo noon pa? Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit? Sekreto iyon. Tama na. Matulog na tayo. Kuripot. Muyang, kaninang umaga, ano ang plano mo? Sa umaga, may iba akong lakarin na kailangan asikasuhin. Pagkatapos nun, balak kong magtingin ng mga maliliit na truck para sa paghahatid ng mga batong-bato. Mas mabisa ang maliliit na truck, mas madali. Muyang, ganito na lang. Asikasuhin mo muna ang iyong mga gawain. Babalik ako sa kumpanya para ayusin ang trabaho ko. Pagkatapos mo, tapusin ang mga lakad. Puntahan mo ako sa opisina. At ayusin ang bayad kahapon. Habang nandito ka na, tapos magtingin tayo ng truck pagkatapos bumili ng truck. Kukuha ka ng isa, ako naman ang isa, at magmaneho pa uwi. Ang galing na suhestyon. Tapos ano? Tama. Kung may sobrang oras pa, pwede na gawing ibang bagay. Kasi hindi pa ako nakabili ng kotse. Yung proseso, di pa malinaw. Saka, yung 1 milyon na bayad talagang dapat ang unahin. CJ, desisyon na ito. Oras na ibenta, yung tasa. Muyang. Saan mo nakuha ito? Halamura na naman. Hanap mo, anak. Swerte mo. Talagang swerte. Anong swerte na nasalubong ng kayamanang panahon ng Chenghua? Talagang inggit na inggit ako. Subalit, ang iyong tasa na ito ay mahirap tansyahin. Masyadong perpekto ang pagkakapreserba at ang presyong hinihingi ay labis namang mataas. Ikaw na magsabi ng presyo. Sa totoo lang, ang halaga nito ay madaling malaman. Pwede nating suriin sa iba't ibang paraan ang halaga ng bagay na ito. Halimbawa, ang subasta. Iyon ay ang nakaraang presyo sa remake 5 milyon. Ano sa palagay mo?
Tumatanda na ako. At tunay na humahanga sa piyesang ito. Kung pwede sanang, bigyan mo ako ng diskwento. Sige na nga. Ililibre kita ng hapunan. Bigyan mo ako ng 20% bawas. Tangayan mo lang ang ulo mo. Magpapadala ako agad ng pera. Walang problema. Ang salita ni Mang Chu ay sapat ng garantiya. Lagi kong sinasabi kay Moyang ay may pambihirang paningin. Sige, Ang bank transfer na 4 na milyon. Moyang. Ang galing mo sa pag-appraise. Mayroon pa ako isang artifact. Pwede mo ba itong suriin? Elder Chu, huwag mo naman, akong biruin. Kung ikaw nga, hindi makilala, paano pa? Huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, kilalanin man o hindi. Sinusubukan ko lang. Matagal na ako nag-research. Wala pa ring progress. Tingnan mo nga ito. Wisit, kahit X-ray vision ko, di masuri to, talagang special to. Baka, kulang pa ang kakayahan nito, pang-unawa ko. Lolo Chu, itong bagay na ito, sa ngayon ay hindi ko masabi. Ganito na lang, kung nagtitiwala ka sa akin, kukunin ko muna ito para pag-aralan kung hindi ko pa rin ito maintindihan. Ibabalik ko ito sa inyo. Sige na nga. Kunin mo na lang. Matagal ko na itong pinag-aralan. Walang nangyari. Malamang wala namang halaga ito. Kung gusto mo, sa iyo na lang. Nakakatulong pa sa akin. CJ, pag-aralan ko ito. Hindi na kita. Patatigailin pa. Wala si inay. Ayaw ko nang magluto. Lolo Chu, aalis na ako. Sige, sige. Magandang araw, President Chu. Nandito ako sa opisina niyo. Sunduin niyo na ako. CJ, ipinadala ko na ang aking katulong. Si Mr. Shen po ba? Ako si Kalihim Liu, katulong Menki Liu. Pinapanta ako ni Presidente Ch para sa inyo. Sundan niyo po ako. Salamat po. Tingnan mo, ito ang kontrata. Ako ay, pinag-aasikaso ko ito. Kung sa tingin, walang problema, aayusin ko ang bayaran. Ang appraisal result ay 17.5 milyon. Katanggap-tanggap. Pero kung ibabawas ang 15% na diskwento, mas mababa sa 15 milyon. Kaya dapat 14, 78.5. Well, pirmahan mo. Ipapaprocess ko na ang bayad. Ah, nga pala. Hindi mo pa nasasabi kung ano ang ginawa mo kaninang umaga. Ay, Tuloy ka. Bakit ka nandito? Sino ang nagpasok sa'yo sa kumpanya? Vice President Chen. Anong ibig mong sabihin? Bakit ka nasa opisina ko? Nag-iingay. Chengsen. Paano siya nakatapang na pumunta sa kumpanya natin? Hindi siya welcome dito. Chen Gaosheng. Bantayan mo ang pananalita. Ito ang opisina ko at ako ang general na manager. Alin sa patakaran ng kumpanya ang nagsasabi? Mga bisita ng general na manager ay kailangan ng apruba mula sa deputy manager para bumisita kahit ang chairman ay walang karapatang gawin yan. Pwede ang iba. Pero hindi siya. Chen Gaosheng. Sino ka ba? Lumabas ka na sa opisina ko ngayon din. Simula ngayon, hindi ka na welcome dito. I report ko rin ito sa mas mataas na pamunuan. Hihingi ako ng wastong paliwanag. Tingnan natin kung gaano kayo tatagal yan. hindi ko naman. Ginulo kita, di ba? Hindi naman. Tandaan mo. Ikaw na ngayon ang pangunahing investor namin. Tatay. Huwag mo akong tawaging Wala akong anak na katulad mo. Sinabi ko na sa'yo kahapon, nang malinaw, manatiling kalman. Huwag makipagtalo sa walang kwentang tao dahil lang. Ngunit rinato mo ang aking mga salita, parang basura. Shen Moyang, lumampas na sa hangganan. Si Chu Chengsen ay nahalal na GM ng lahat ng board member. Sa normal na sitwasyon, hindi ako maglalakas loob. Gumamit ng tonong iyon sa kanya. Ngunit ikaw, biglang pumasok sa opisina niya nang gugulo. Nang walang dahilan. Walang kabuluhan. Shen Moyang, ay ni Chu Chengsen. Inanyayahan panauhin kahit ano paman. Ang layunin nila, iyan ang katotohanan. Maliban kung si Chu Chengsen ay mag-anyaya ng mamamatay tao. Walang kinalaman sa iyo ito. Sa logic mo, kung may bisita ako, kailangan ko pa bang humingi ng permiso sa iyo? Tatay, alam kong ako ang nagkamali, HMP. Ngayon ikaw, pumunta sa opisina ni Chu Chengsen at humingi ng tawad. Sana itong usapin, hindi na lumaki pa. Tatay, hindi ako pupunta. Mamamatay na ako kaysa pumunta ako roon. Kung pupunta ako, paano ko may pagpapatuloy ang pagtatrabaho ng marangal? Tsaka, ikaw naman ang chairman. Pag-ayos nito, kailangan lang ng salita mo. Bakit ako ang dapat humingi ng tawad? Sige, kung ganun, yung pinag-usapan natin kahapon, isa katuparan mo na. Itong si Shen Moyang, baka may kakaiba, kaya bilisan mo, ayusin mo.
Maghanda ng bitag na pagsusugal. Sige, kasama si Elder Huang. Walang problema yan. Hahanapin ko si Shen Moyang. Galit na galit itong si Chen Xixiu. Kung hindi niya, aayusin ito ng maayos. Sasabihin ko sa lolo ko. Tapos tipunin ang lahat ng direktor para paalisin si Chen sa fiction group. Naku, President Chu, bakit mo pa pag-aaksayahan ng galit ang isang ganoong tanga? Hayaan mong sabihin ko, ang mga pinakamadali kausap na tao ay ganyang klase mismo. May kasabihan tayo tungkol dito, ang asong nangangaga ay hindi tumatahol. Tama na. May katuturan ka. Muyang, pwede bang hindi mo na ako tawagin President Chu? Nagsorry na. Ako eh. Hindi pwede. Naalala ko noong isang beses, ganyan din ang sabi mo pagkaraan lang ng isang araw. Binawi mo na naman. Kaya, titiyakin kong Presidente Chu parati ang tawag ko. Mula ngayon, tatawag ako sa umaga at gabi. Sige na. Gabi na. Nang totoo. Dapat bang hindi na tayo mag-out para kumain? Si Vice President Chen pala. Nabalitaan kong nagwawala, si Chairman Chen. Tungkol ba sa'yo yon? Bata, nandito ako para mag-higanti. Kahapon swerte ka lang, nanalo ka sa akin, ninakaw mo ang 10 milyon ko. Ngayon babawi ako nang may patong na tubo. Ayaw ko, umalis ka na. Ano? Takot ka? Tama ka, natatakot ako. Napanalunan ko, kahapon ng 1-0 milyon. Paano kung ngayon, mawala lahat? Kaya, tapos na ako sa pagsusugal. Bata, lalaki ka ba talaga? Matatag ka bang makipagsugal ulit? Kung duwag ka, lumuhad ka ngayon, tawagin mong lolo ng 3 beses. Aalis na ako. Kung lalaki ako, ewan ng nanay mo. Pero kung gusto mong sumugal, CJ. Magkano ba dala mo? Shen Moyang. Nasa carding to ang 20 milyon. Kung tatalunin mo ako, sa iyong lahat to. 20 milyon lang. President Chu. Di mo ba sinabi? Ang pamilyang Chen, super yaman daw. Paano kang ganito karangalang tao? Ang panganay sa angkan ng Chen, Vice Presidente ng Fiction Group. Ganto lang kaliit ang pera mo. 20 milyon lang ang dukha mo. Nangahas na sumugal. Bata, tigilan ng panlalait. Gusto mo akong bitagin. Panaginip lang yan. Sige. Magkano ang gusto mong tayaan? Sa isabayan ko ano man ang sabihin mo. Pero linawin natin. Walang hihiram sa babae. At walang magpapa. Garantiya sa'yo. Maging lalaki ka. Harapin mo ako sa patas na laban. Kasunduan. Ang card kong ito ay may 30 milyon eksaktong halaga, hindi ko matandaan. Kaya, bawasan natin yan, 30 milyon ang tayaan. Kung kaya mong maglabas ng 30 milyon, susugal tayo. Kung hindi mo kaya, humanap ka ng ibang patutunguhan. Sinabi ng nanay ko na huwag makipaglaro sa pulubi. Ikaw. Ikaw, kung may pera ka ipakita mo. Walang pera umalis ka, huwag mong hadlangan ang kapalaran ko. Bata, sabi mo 30 milyon ang card mo. Di 30 milyon yan. Paano mo patutunayan na may 30 milyon ka? Chen Gaosheng. Tinatanong mo ako kung may 30 milyon ako, si President Chu ang makakapagpato. Paano kung ganito? Maglilipat ako ng 30 milyon kay President Chu dito mismo sa harap mo. Pagkatapos ikaw, maglilipat ka rin ng 30 milyon kay President Chu. Ang sinumang manalo ang kukuha ng pera. Ano sa palagay mo? Patas ang pustahang ito. Sundin natin ang mungkahi ng binata, President Chu. Tungkol sa pera, ako ang gigantiya. Sumasang-ayon ka ba? Elder Huang, bakit ka nandito? President Chu, pumunta lang ako para maglibang. Walang seryosohan. Ako ang gigantiya. Nagtiwala ka sa akin. Itinalaga si Elder Huang ng lolo ko bilang Jade Master. Ito, nasa problema si Shen Muya. Hindi, kailangan tumanggi ng maayos. Excuse me, ikaw si Elder Huang. Ako si Shen Muyang. Maaari bang magtanong para sa kanya ka ba pumusta? Ganoon ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Huwag kang magalit, hindi kita pinupuntirya ng personal. Hindi lang ako sanay, sa'yo. Kailangan kong makita ang iyong commitment. Siyempre, nag-iingat lang labag sa panliling lang. Dahil hindi ko pinagkakatiwala ang lubos ang ilang pagkatao. Binatang Shen, anong ibig mong sabihin? Ang pustahang ito, dapat walang daya. Ang card kong ito, may 30 milyon dito. Kaya kong patunayan. Sa inyo ng diretsyo, kung kailangan i-connect ko ang banking app ko para sa inyo makita ang balanse. Ngunit para sa inyo, Ginoong ito. Di ko alam, ang kulang na 10 milyon. Ako na bang sisigat? walang problema. Ulitin ko lang. Maglilipat tayong 30 milyon kay Presidente Chu. Naniniwala akong mapagkakatiwalaan siya. Hindi niya ipagkakai ang inyong 30 milyon. Sige, sundin natin plano mo. Pero, ano naman ang kondisyon ng pastahan? Kayo ang mas nakatatanda. Kayo ang magtakda. Kung makatuwira, tatanggapin ko. Binata, naiintindihan ko, gumagabi na. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Kaya't, maglabas tayo ng tig-1 milyon para bumili ng mga hilaw na bato. Kahit ilang piraso man, basta't ang kabuuan ay hindi lalampas sa 1 milyon. Ang mapipili, sino mang makakuha ng mas mataas na halagang jade, ang panalo. Tamang-tama. Ang mananalo ay makakakuha, hindi lang ng 30 milyon, kundi pati na ng lahat ng mula sa talunan. Ano sa palagay mo? Muyang, Huwag kang mag-alala. Kung ako'y matalo, mag-umpisa ako muli. Ngunit kung ako'y manalo, bibigyan kita ng malaking regalo. Walang problema. Kung gayoy, nagkasundo na tayo. Ilipat kay Echu.
Narating ang paglilipat, 10 milyon. Narating ang paglilipat, 20 milyon. Narating ang paglilipat, 30 milyon. Mabuti, magkita tayo. Bukas ng alas 9. Sa Jade Street, para bumili ng mga bato. Pagkatapos bumili, magtitipon tayo sa conference room. Hoy, Muyang, si Matandang nakuha na raw ang mga hilaw na bato. Gaano pa katagal sa'yo? Ang bilis malamang napili ng maaga. Titingnan ko agad. CJ, Oy, Shen Muyang, bakit wala ka pa rito? Tapos ko na, ang bayaran eh. Takot ba siyang matalo? Kaya nagpapahuli? 10 minuto pa lang. Di ka ba makapaghintay? Tama na ang salita. Ang tindahang ito, magaganda ang mga bato. Pero ang presyo ng iba, grabe ang taas. Ang natitira na may tamang presyo at magandang ayos, naubos na. Ito na ang hinahanap natin. Sa ngayon, itong piraso, ang pinakamaganda. Idagdag din ang pirasong ito, 2 hilaw na bat, eksaktong 800,000. Dahil nandito na tayo, magsimula na tayo. May 3 hilaw na bato ako rito. Puputulin natin ang mga ito ng sunod-sunod. Mas marami ako ng isa sa'yo. Mauna na ako. Ano sa palagay mo? Wow, berde. Nagpakita ng berde. Wow, berde talaga. Lumitaw ang Esmeralda. Ang klase nitong bato. Zhengyang Green siguro to. Kumpirmado. Tunay na dalubhasa sa pagtaya ng bat. Binata, magpresyo ka. Magaling talaga si Master Huang. Ang Zhenyang Green Jade na to. Sa kasalukuyang merkado, ang halaga nito, humigit kung mula 4,800,000 hanggang 5,200,000. Gawin natin, gitnang halaga. Papatak ko ng 5 milyon, sang-ayon ako. Deal. Tulad ng sinabi ng binata, 5 milyon. Ngayon ikaw naman. May Esmeralda dito. Ha? HMM. Master Huang, maaari mo bang suri ng batang ito para sa akin? Binata. Ang iyong jadeite ay halos magkamukha sa huling pinurol ko. Pareho ang kalidad. Pero ang sayo ay mas malaki ang sukat. Tatasaan ko ito ng 8 milyon. Ano sa palagay mo? CJ, sundin natin ang pagtasa ni Master Huang na 8 milyon. Kung ganon, kung hindi ako nagkakamali, nanguna na ako ngayon ng mahigit 3 milyon. Gabi na, Master Huang, itutuloy na ba natin? Bakit naging malagkit na klase ito? Master Huang. Hindi ko lubos maunawaan ang hilaw na material na ito. Shen Muyang. Huwag kang magmayabang. May isa pa jaded na natitira. Baka sakaling. Ang pangatlo namin ay dekalidad na berde. Samantalang ang sayo ay walang kwentang itim. Kaya, ang huling tumatawa. Ang pinakamasaya. Imperial na Burden Jade, marahil. Ngunit bawat piraso ng Jade ay may kanyang halaga. Master Huang, sa laki ng iyong Jade na ito, tatasaan ko itong bato ng 100,000. Ano sa palagay mo? Nako. Berde na naman. Binata, ano ang iyong pagsusuri? Ang Jade ni Master Huang sa kalidad at laki ay primera klase. Aking tatasahan ng 15 milyon. Ano ang palagay ninyo? Kasando, gaya ng sinabi ng binata, 15 milyon. Dagdag pa ang naunang, 5 milyon, 20 milyon. Ang malagkit na uri na iyon, ituring nyo na, pangdagdag. Shen Muyang, dahil alam mo na ang halaga ng aming Jade, aminin mo na, natalo ka na, kailangan ko pang maghanda sa pagdiriwang ng tagum. Sumuko ka na. Bakit ko gagawin yan? Dahil pangit ka. May isa pa akong bato na papatirin. Bakit ako susuko? Guro, tulungan niyo akong putulin ito. Hala, Imperial na berde to. Guru Huang, maaari po bang suriin niyo ang batong ito para sa akin? binabati kita. Binata, humanga ako sa'yo. Ako'y susuko na. Hindi ko inakala na makakita ng ganito kalaking piraso ng Imperial na berde sa Jinling City. Shen Muyang, dahil aminado ka na sa halaga ng aming Jade, magpatalo ka na lang. Kailangan ko pang maghanda para sa pagkapanalo ko. Sumuko ka na. Bakit ako susuko? Dahil pangit ka. May isa pa akong bato na putulin. Bakit ako magpapatalo? Guro, pakiputol po ito.
Aba. Imperial Green ito. Guro Huang, maaari po ba kayo? Tumasa sa batong ito para sa akin. Maligayang pagbati. Binata, Humanga ako. Ako'y nagpapatalo. Hindi ko inakala na may ganito palang kalaking piraso ng Imperial Green sa Jinling City. Shen Muyang. Gusto mo? Bang ako? Anong pinagsasabi mo? CJ, hay naku, bukas ay kaarawan ng lolo ko. Tandaan mong maghanda ng regalo. Meron akong brush holder. Antigo ito. CJ, tandaan mo na mapahanga ang lolo ko para pag niligawan mo ako. Walang tutol. Meron din Imperial na Jade. Pag ang kumpanya ay nagbigay ng presyo, sasabihin ko sa'yo. Tigil. Umalis muna tayo. Ihahatid kita tungkol sa Imperial na Jade. Pag-usapan natin mamaya. Muyang, mahilig sa Antigo ang lolo ko. At alam mo naman ang mga ito. Kaya mamaya, yan lang ang pag-usap. Yun lang. Kaya mamaya, kausapin mo lang siya tungkol doon. Yun lang. Saka, kakain tayo ng tanghalian sa isang restaurant. Kaya, baka may ibang tao. Paalala lang, yung si Chen Gaoshi, baka nandoon. Mamaya, iwasan mong makipagtalo sa kanya. Tama. Yung lolo mo, hindi ba si Chu Hanliang? Hoy, kilala mo lolo ko. Yung mga antigong dala ko dati, nabenta lahat sa lolo mo. Oh, ikaw pala yung tinatawag na medyo may kalokohan. Pero may kakayahan na binata. Dahil noon kasi, hindi ko alam, lolo mo pala siya. Akala ko sa pagbebenta, dapat ang prinsipyo, kumita ng mas marami. Yang matandang yan, mayaman naman. Pwede na yung lokohin pa. Pasok na tayo. CJ, Lolo at Lolo. Narito si Muyang. Chengsen. Ang kaibigan mong binanggit ay si Muyang. Lolo, hindi ko inasahan. Nakilala mo si Muyang. Shengsen, paano mo nakilala ang Shen Muyang na ito? Itong si Shen Muyang, kamakailan, ay nakatulong sa kumpanya ng malaking kita. Kami ngayon ay nagkakasundong mabuti. Shengsen, hindi ka na bata. At hanggang ngayon, wala ka pa rin napupusuan. Sa tingin ko, ang binatang ito ay napakahusay. Siya ay madalas na dumadalaw. At ang lolo mo ay mataas ang pagtingig sa kanya. Kilala mo rin siya. Lola, kami ni Muyang, hindi pa matagal nagkakilala. Masyadong mabilis ito. Sa tingin ko, pwede muna tayo mag-date muna. Pag mas nagkakilala na tayo, saka natin pag-usapan ito. At sa edad kong ito, hindi ako nagmamadali. Sige na. Lolo. Hindi ko inaasahan na kilalanin mo aming Chengsen. Sabihin mo, kung papayag ako na bumili si Chengsen sa'yo, di mo ba kaming bigyan 20% na diskwento? Hoy, lolo, hindi ko alam, lolo ka pala ni Kiangsun. Kung alam ko lang, hindi ako makikipagtawaran sa'yo. Hoy, tigilan mo ako ng lolo. Tawagin mo na lang akong lolo tulad ni Chengsen. O sige nga. Yung mga nangyari. Sa palagay mo, gawa yun ni Chen? Lolo, ito po. Ang pen holder. Para sa inyong kaarawan. Nahanap ko kahapon. Habang namimili, reproduction lang. Pero gawa pa rin sa panahon ng Republika. Magandang pagkakagawa, at may magandang simbolismo. Ang daya mo, marunong ka talagang. Kukunin ko na to. O pala, mamaya. Si Chen Tiekchong at ang anak niya ay paparating na, tandaan mo. Huwag magsalita ng paobra. Huwag po kayong mag-alala, lolo. Tito Chu, maligayang kaarawan. Ha. Nandito din pala itong lalaking to. Lolo Chu, nais kong batiin kayo ng mahabang buhay na tulad ng bundok, ligaya na parang karagatan. Gao Sheng, lalo kang gumagwapo. Tiekcho, pinapahalagahan ko ang iyong pagmamalasakit. Ha. Ipaalam ko sa inyo, siya po ay kasalukuyang chairman ng Fiction Group. Kumusta po, Chairman Chen? Narinig ko na po tungkol sa inyo kay Kiangsun. Ikinalulugod kong makilala kayo. Ikaw pala si Shen Muyang. Batang matagumpay. Ha. Gao Sheng, ang red along dala mo para kay Lolo Chu. Ikuha mo na agad. Lolo Chu, ito ang aking regalo para sa iyong kaarawan. Lolo Chu, ang ibinibigay ko sa iyong kaarawan ay hindi pangkaraniwang regalo. Ito ay tinatawag na Yuan Dynasty Blue and White na may underglaze red. Gusto mo bang suriin ito? Oo. Kailangan kong tingnan ito. Mukhang, sigaw siyang ng pinaka-nakakaintindi sa akin. Hoy, Tio Chu, may problema ba? Muyang, tingnan mo ito. Nasa taas ang salamin ko. Malabo ang mata ko. CJ. Ito, di ko talaga maintindihan. Ba't ka tumitingin kung di mo naman alam? Kunwari pa totoong antigo. Lolo Chu, ito ay tinatawag na Yuan Dynasty Blue and White na tasa. Binili ko sa pinakamalaking antique shop. Malaking halaga ang ginastos, tama na. Binigyan na kita ng paraan kanina.
Di mo na gets. Ito. 300 yuan lang ang halaga. Magdadala ng peking Antigo para lokohin ako. Akala mo ba, malabo na mata ko? Tito Chu. Kasalanan ta ng anak ko. Di siya marunong sa mga Antigo. Naniwala siguro. Sa kwento lang ng antique shop. Magsorry ka agad. Huwag na. Ibalik mo. Subukan mong isa uli. Huwag kang malugi. Sige na, iuwi ko muna siya. Moyang. Tungkol sa nangyari kanina, pasensya na sa nakita mo. Lanan. Muyang. Tanong ko lang. Ano sa palagay mo tungkol sa Chengsa namin? Magaling siya. Mahusay sa trabaho. At maganda pa. Dagdag pa riyan ay, may mabubuting nakatatanda tulad ninyo. Kaya nga, bakit hindi na lang kayo magpakasal? Ano? Hindi ba pareho kayo may paghanga sa isa't isa? At magagandang nararamdaman, hindi ba't ang pag-aasawa ang susunod na hakbang dapat? Lola, hindi ba masyadong biglaan? Ano ang sinabi mo? Ay, ang ibig kong sabihin. Baka pwede muna tayong magligawan muna.